Unang Samuel Kapitulo 9. Pinipili ng Diyos si Saul. May isang lalaki nga sa Benjamin, na ang Pangalaysis, na anak ni Abiel, na anak ni Seor, na anak ni Bekora, na anak ni Afia, na anak ng isang Benjamita, na isang makapangyarihang lalaki na may tapang. At siya'y may isang anak na lalaki, na ang Pangalay Saul, isang bata at makisig, at sa mga anak ni Israel ay walang lalong makisig na lalaki kaysa kanya, mula sa kanyang mga balikat at hanggang sa paitaas ay lalong mataas siya kaysa sinuman sa bayan. At ang mga asno ni Cis na ama ni Saul ay nawala, at sinabi ni Cis kay Saul na kanyang anak, ipagsama mo ngayon ang isa sa mga bataan, at ikaw ay tumindig, at hanapin mo ang mga asno. At siya'y nagdaan sa lupaing maburol ng Ephraim, at nagdaan sa lupain ng Salisa, ngunit hindi nila nangasumpungan, nang magkagayo'y nagdaan sila sa lupain ng Salim, at wala roon, at sila'y nagdaan sa lupain ng mga Benjamita, ngunit hindi nila nangasumpungan doon. Nang sila'y dumating sa lupain ng Suf, ay sinabi ni Saul sa kanyang bataan na kasama niya, halina at bumalik tayo, baka walaing bahala ng aking ama ang mga asno at ang alalahanin ay tayo. At sinabi niya sa kanya, narito, may isang ang lalaki ng Diyos sa bayang ito, at siya'y isang lalaking may dangal, lahat ng kanyang sinasabi ay tunay na nangyayari, ngayoy pamaron tayo, marahil ay masasaysay niya sa atin ang tungkol sa ating paglalakbay kung saan tayo paroroon. Nang magkagayo'y sinabi ni Saul sa kanyang bataan, ngunit narito, kung tayo'y pamaron, ano ang ating dadalhin sa lalaki? Sapagkat naubos na ang tinapay sa ating mga buslo, at wala na tayong madadalang kaloob sa lalaki ng Diyos, anong mayroon tayo? At sumagot uli ang bataan kay Saul, at nagsabi, narito, mayroon ako sa aking kamay na ikaapat na bahagi ng isang siklong pilak, iyan ang aking ibibigay sa lalaki ng Diyos, upang sisayan sa atin ang ating paglalakbay. Nang una sa Israel, pagka ang isang lalaki ay mag-uusisa sa Diyos, ay ganito ang sinasabi, halika, at tayo'y pamaron sa taga-kita, sapagkat yaon ngang tinatawag na propeta ngayon ay tinatawag ng una na taga-kita. Nang magkagayo'y sinabi ni Saul sa kanyang bataan, mabuti ang sinasabi mo, halika, tayo'y pamaron, sa gayo'y naparon sila sa bayang kinaroroonan ng lalaki ng Diyos. Samantalang inaahon nila ang ahunan sa bayan ay nakasalubong sila ng mga dalagang lumalabas upang umigib ng tubig, at sinabi nila sa kanila, narito ba ang taga-kita? At sila'y sumagot sa kanila, at nagsabi, siya'y nariyan, narito, nasa unahan mo, magmadali kayo ngayon, sapagkat siya'y naparon ngayon sa bayan, sapagkat ang bayan ay may hain ngayon sa mataas na dako. Pagkapasok ninyo sa bayan, ay agad masusumpungan ninyo siya, bago siya umahan sa mataas na dako upang kumain, sapagkat ang bayan ay hindi kakain hanggang sa siya'y dumating, sapagkat kanyang binabasbasan ang hain, at pagkatapos ay kumakain ang mga inanyayahan, kaya nga umahan kayo, sapagkat sa oras na ito'y inyong masusumpungan siya. At sila'y umahan sa bayan, at pagpasok nila sa bayan, narito, si Samuel ay nasasalubong nila, napapaahon sa mataas na dako. Inihayag nga ng Panginoon kay Samuel isang araw bago si Saul ay naparon, na sinasabi, bukas sa ganitong oras ay susuguin ko sa iyo ang isang lalaki na mula sa lupain ng Benjamin, at iyong papahiran siya ng langis upang maging pangulo sa aking bayang Israel, at kanyang ililigtas ang aking bayan sa kamay ng mga Filisteo, sapagkat aking tiningnan ang aking bayan, dahil sa ang kanilang daing ay sumapit sa akin. At nang makita ni Samuel si Saul, ay sinabi ng Panginoon sa kanya, narito ang lalaki na aking sinalita sa iyo. Ito nga ang magkakaroon ng kapangyarihan sa aking bayan. Nang magkagayo'y lumapit si Saul kay Samuel sa pintuang bayan, at sinabi, isinasamo ko sa iyo na saysayan mo sa akin, kung saan nandoon ang bahay ng taga-kita. At sumagot si Samuel kay Saul, at nagsabi, ako ang taga-kita, umahan kang magpauna sa akin sa mataas na dako, sapagkat kakain kang kasalo ko ngayon, at sa kinaumagahan ay payayaunan kita, at sasaysayan ko sa iyo ang lahat na nasa loob mo. At tungkol sa iyong mga asno na may 3 araw nang nawawala ay huwag mong alalahanin, sapagkat nasumpungan na, at kanino ang buong pagnanasa sa Israel? Hindi ba sa iyo, at sa buong sangbahayan ng iyong ama? At si Saul ay sumagot, at nagsabi, hindi ba ako Benjamita, sa pinakamaliit na lipi ng Israel? At ang aking angkan ang pinakamababa sa mga angkan ng lipi ng Benjamin. Bakit nga nagsasalita ka sa akin ng ganitong paraan?
At ipinagsama ni Samuel si Saul at ang kanyang bataan, at ipinasok niya sila sa kabahayan, at pinaupo sila sa pinakapangulong dako sa gitna niyaong mga naanyayahan, na may 3 katao. At sinabi ni Samuel sa tagapagluto, dalhin mo rito ang bahagi na ibinigay ko sa iyo, na siyang aking sinabi sa iyo, ilagay mo ito sa iyo. At itinaas nga ng tagapagluto ang hita, at yaong nakapatong, at inilagay sa harap ni Saul, at sinabi ni Samuel, narito, siyang ang itinago. Ilagay mo sa harap mo at iyong kanin, sapagkat iningatan sa takdang panahon na ukol sa iyo, sapagkat aking sinabi, aking inanyayahan ang bayan, sa gayo'y kumain si Saul na kasalo ni Samuel ng araw na yaon. At nang sila'y makalusong sa bayan mula sa mataas na dako, siya'y nakipagpulong kay Saul sa bubungan ng bahay. At sila'y bumainggong maaga, at nangyari sa pagbubukang liwayway, na tinawag ni Samuel si Saul sa bubungan, na sinasabi, bangon, upang mapagpaulam kita, at si Saul ay bumangon, at lumabas kapwa sila, siya at si Samuel. At nang sila'y lumalabas sa hangganan ng bayan, ay sinabi ni Samuel kay Saul, sabihin mo sa batang magpauna sa atin, at siya'y nagpauna, ngunit tumigil ka sa oras na ito, upang maiparinig ko sa iyo ang salita ng Diyos.